Ngayon, nagtinda ako sa bangketa. Nakakuha ako ng 800 piso. Kung ganoon karami ang kikitain ko araw-araw, hindi na kailangang maghirap sa probinsya ang nanay at tatay ko. Ngayon, alas 4:30 na ng umaga nang gumising ako para magtrabaho. Bukas naman, mas maaga pa. Sige. Hoy! Hello, ma. Anak, mayroon tayo. Isang sikreto. Hindi ko na talaga kayang itago. Anong sikreto? Yung tatay mo kasi. Gusto niyang magkaroon ka muna ng nobya bago siya magsabi ng totoo. Hindi ganoon kadali ang maghanap ng nobya. Wala akong pakialam. Kung hindi ka pa rin magkakaroon ng nobya, huwag ka nang umuwi para makita kami ng tatay mo. Saan ako kukuha ng nobya para sa kanya? Presidente Shen. Si Young Master Chen lang naman ay gusto na makipag-dinner sa iyo sa hotel. Huwag mo kaming pahirapan. Bakit sa gitna ng kalye, nag-aaway? Kung mag-aaway tayo, huwag nang magsalita pa. Kahit magaling kang lumaban, babae ka pa rin. Sugurin niyo siya. Tigil! Kayong mga lalaki, binubuli niyo ang isang babae. Anong klaseng ugali yan? Umalis na kayo. Kung hindi kayo alis, tatawag ako ng pulis. Ang kalaban nyo ay ako. Ang galing. Presidente Shen, mukhang ayaw mong tanggapin ang kabutihang loob ha. Chen K. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para magplano laban sa akin? Ang Ning Group ay mamumuhunan sa 12 bagong pamilya, at ang aming pamilyang Chen ay kasama sa listahan. Mula ngayon, ang aming pamilyang Chen ay magiging isang dragon sa langit, at ang pamilya ninyong Shen ay tuluyang babagsak. Ning Capital. Tama. Ang Ning Group ang numero 1 sa buong mundo sa kanilang suporta. Kahit baboy ay makakalipad. Kaya, Shen Fuyao, pakasalan mo ako. Sa hinaharap, maaari kitang bigyan ng bahagi ng ari-arian ng Ning. Hindi ako interesado. Ay nako, huwag na, Shen Fuyao. Sa ugali mong marahas, maliban sa akin, sino ang magkakapangahas na pakasalan ka? Siya, may lakas ng loob. Ako. Hindi ako nangangahas. Ako. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para sumagot. Ako, nangangahas ako. Nakita mo, ako, Shen Fuyao, maghanap ng lalaki. Napakadali. Kung hindi dahil malakas ka at may hawak na patalim, sino ang magsasabing madali sa'yo? Sige, Shen Fuyao. Kung gusto mong maglaro, lalaroan kita. Hindi ko lang alam kung ang tatay mo, makakayanan. Probinsyano. Palakang bukid. Gusto mo ring kumain ng karne ng gansa? Kaya gusto kong makita. Paano mo nakuha ang presidente ng Black Sparrow Society? Ang mahal. Hindi mo makakatakas. Ikaw talaga ang leader ng Black Sparrow Society. Ang nakapangingilabot, babae na pinuno, sa ilalim ng lupa. Miss, pasensya, nahuli kami. Walang problema. Ako, iniligtas ako ng binatang ito. Ako, hindi ako nakatulong. Umuwi kayo. May gagawin ako ngayong gabi. Sige na. Uuwi kami sa headquarters. Simula ngayon, boyfriend mo ako. Sandali, ito napakabilis. Hindi pa ako sumasagot sa'yo. Nako, napilitan akong halikan. Ang bango. Ngayon, Ako. kung hindi ka pa sasang-ayon, hindi ako mag-aatubili. Gawin ang lahat ng dapat. Sige, papayag na ako. Ang ekspresyon mo. Natatakot sa katayuan ko. O natatakot ka na ako ay isang tigring babae. Natatakot akong hindi ako karapat-dapat sa'yo. Mahirap ang pamilya ko. Sa hinaharap, huwag kang magtrabaho. Ako, aalagaan kita. May kotse. Meron. Kaya, sumama ako sa'yo sa bahay. Makilala ang mga magulang mo. Ngayong gabi, magpakasal at tuparin ang kasal. Ano? Tuparin ang kasal. Hoy, bahay mo ba ito? Hoy ang tawag mo sa akin. Ako si Ningzi. Sige, mahal. Tara. Makilala ang mga magulang.
Sandali lang. Ano na naman? Kakakilala lang natin, wala pang isang oras. Parang masyadong mabilis, di ba? Sa suporta ng Ning Clan, ang Chen family ay siguradong magiging pangunahing pamilya sa Haicheng. Kaysa sa pagiging pilit ko sa hinaharap, mas mabuti ngang pakasal ng mabilisan sa isang tao na gusto ko ang tipo, tulad ni Ning Si. Si Chen Qi ay hindi magiging interesado sa isang babae na wala na ang kanyang unang pagkakataon. Hoy, ano ba iniisip mo? Tara, ngayong gabi, dapat matuloy ang plano. Ha? Paano ko sasabihin sa mga magulang ko? Hoy. Gabi na ng ganito, wala pa ang mga magulang ko. Mas mabuti nga, tawagan mo ang mga magulang mo, bumili ng ilang wedding invitation. Wedding invitation? Para saan? Para ipahayag sa buong mundo na ikaw, Ning Si, ay akin. Tatawag ka o hindi? Tatawag ako ngayon. Nanay, ano? Ginagawa ninyo? Kasama namin ang kapatid mo. Sa kabilang barangay, nagmassage para sa extra income. Gabi na ng ganito, may problema. Ako. May girlfriend ako. Ano? May girlfriend ka. Nandito siya sa bahay natin. Baka gusto ninyong umuwi para makita. At, dala kayo ng ilang wedding invitation. Kuya, dadala ko ang mga magulang ngayon. Kuya, tunay kang Ning. Mabilis talaga. AZ, bakit wedding invitation? Ay nako, sinabi ng anak, sundan mo lang. Bilisin mo, hindi ako makapaghintay para makita ang aking future daughter-in-law. Hoy, natapos na ang tawag. Ay naku, uwi ang mga magulang ko sa sandali. Uminom ka muna ng tubig kung hindi. Ito ay Hanbaiyu Cup mula sa Kaowei period. Anong Hanbaiyu? Ibinigay iyon ng Pottery Factory sa bayan. Sigurado ka? Siyempre. Ito ay golden silk Nanmu table, na kahit ang oil prints ay hindi mabili, sa malaking halaga. Mayroon kayong ganito kompleto. Ano? Ha? May kasama pang mga upuan. Yellow flower pure wood. Ano ba sinasabi mo? Mali ka. Mas marami ang koleksyon na nakita ko, kaysa sa kinain mo. Sa totoo lang, saan mo nakuha ang mga bagay na ito? Aray, ang lamisang ito, ang silyang ito, gawa lang ng matandang karpintero sa baryo. Ayaw niya sa gawa niya kasi pangit daw, kaya binigay na lang sa amin. Siguro, peke lang nakahoy, yung sinasabi mong dalawang klase. Hindi ako pwedeng magkamali. Kahit itong, maliit na pendant mo, hindi kayang bilhin ng pinakamayaman sa buong mundo. Itong jade pendant na ito, suot ko na ito mula nang ipanganak ako. Saka, noong nakaraang linggo lang, naitala kaming pamilyang mahirap. Kung totoo ang sinasabi mo, ibinenta na sana ng mga magulang ko. At, ganito pa rin ba kami ngayon? Talagang mukhang mahirap nga. Maniniwala ako sa'yo ngayon. Hoy, kailan darating ang mga magulang mo? Kung mahuhuli pa, maistorbo na ang kasal natin. Seryoso ka bang pakakasalan ako? Sa pamumuhunan ng Ning's Capital, ang pamilya Chen ay tiyak na magiging napakayaman. Habang may pagpipilian pa ako, dapat kong gawin ito. Kailangang tapusin agad ang problema. Ning's Capital. Ang galing pala nila. Siyempre, napakagaling nila. Pero pag-iisipan mo, Ning din ang apelyido mo. Pero kung ikukumpara sa Ning's Capital, parang langit at lupa ang pagkakaiba. Paano ako makakapantay sa sikat na pamilyang iyon sa buong mundo, di ba? Pero, kung aalagaan mo ng mabuti si ate. 8. Sisiguraduhin kong mabubuhay ka ng marangya. Nandito na ako. Oh, ma. Ito pala ang sinasabi mong nobya. Ma, 8. Ako si Shen Fuyao. Ako ang manugang ninyo. Manugang, ang ganda mo. Kayo po ba si CEO ng Ning's Capital? Boss Ning. Kayo po ba si Executive CC ng Ning's Capital? Sis Ning. Mali ang pagkakilala mo sa akin. Hipag, paano ako magiging CEO? Nakita kita sa financial news at sa global press conference ng Ning's Capital.
Paano naman nangyari yon? Malapit na malapit ako sa ate ko. Kung siya, siguradong sasabihin niya agad sa akin. Oo nga, tama siya. Noong nakaraan, nag-apply pa ako sa NINGS. Hindi ko alam kung matatanggap ako. Siguro dahil, medyo magkamukha kami, ni CEO Ning. Kaya nagkamali ka. Baka nga nanlabo lang mata ko. Xiao Shen, pinabili mo kami ni AZ ng ganito. Ganito kasi yon. Pinilit ni Chenki ang tatay ko. Napakasalan ko siya. Hindi ko hahayaan na magtagumpay siya. Kaya sobrang delikado ang sitwasyon. Kailangan kong pakasalan si Ningzi ngayong gabi. Kasalan at magsasama sa kwarto. Ngayong gabi? Ito, hindi ba't masyadong nagmamadali? Hindi pa namin lubos na kilala. Ako ang nag-iisang anak ng Shen clan ng Haicheng at ang pinuno ng Black Sparrow Society. Pero huwag kayong matakot. Medyo istrikto lang talaga ang paraan ng Black Sparrow Society. Pero sa totoo lang, ang ginagawa namin ay charity at public service. Mabuting tao talaga ako. Naniniwala ako. Alam ko ang mga gawain at kamakailang pagganap ng Black Sparrow Society. HMM. Kasama rin ang Black Sparrow Society sa listahan namin para pumili ng 12 batang kumpanya. Kayo, Nakita ko ang mga profile nila noong nag-apply ako sa Ning Capital. ganun pala. Xiao Shen ha. Kami ang pinakamahirap sa buong baryong ito. Hindi ka ba nag-aalala na hindi kami karapat-dapat sa'yo? Ang pagmamahal ang pinakamahalaga. Hoy, gising ka. Ayos ka lang ba? Hoy. Bini-bini, ayos ka lang ba? Sa buong buhay ko, siya na ang pipiliin ko. Kaya, pwede na ba tayong magpakasal? Sige. Magpakasal na tayo ngayon din. Chongwei, ihanda mo ang mga sobra. Sige, Maria. Tatay, Nanay, inom po kayo ng tsaa. Hipag, ito ang munting regalo mula sa amin ni nanay at tatay. Ang dami, nanay, tatay. Hindi ba't mahirap lang tayo? ha? Oo, mahirap, pero maraming taon nang nagtipid, si nanay at tatay, kaya nakapag-ipon din sila. Alam mo, itinuturing ka na nilang tunay na anak, kaya buong puso nila itong ibinigay. Xiao Shen ha, isuot mo itong jade bracelet, ito ang simbolo ng babaeng puno ng pamilyang Ning. Nanay, tatay, ang tagal-tagal ko nang hindi nakaramdam ng ganitong pagmamahal. Tatay, nanay, 8, mahalaga ang bawat sandali ng gabi ng kasal. Kaya sa susunod, hindi na kami sasabay sa inyo. Ha, ito. Hoy. Hoy, huwag kayong magpadala sa emosyon. Mga bata, mag-ingat kayo, huwag susobra. Opo, alam na namin. Ang pag-unlad ba natin ay masyadong mabilis? Baka pwede muna tayong mag-usap at magkilala ng husto. Ang tunay na lalaki dapat diretsahan. Ang pagiging pabago-bago at mabagal, para lang yan sa mga babae. Hala, ikaw, hindi ka ba babae? Hindi ako babae. Ako ay isang babaeng tigreng, kumakain ng tao. Ngayong gabi, sumunod ka na lang. Sandali, parang may tao. Sa labas. Bakit walang ingay? Kanina pa naman maingay. Ay, nay, ako na. Pagod na ba? May tao sa labas. Nakakaabala sa akin. Sa tingin ko, hindi ka lang talaga kaya. Ang dami mong dahilan. Hindi hindi ako kaya. May tao sa labas, parang may nakatingin sa akin. Hindi ako comfortable. Sige na. Ngayon din ang huling araw ng regla ko. Bukas, hindi kita palalampasin. Kahit ayaw mo, wala kang magagawa. Anyway, Aray ko, hindi talaga ako kulang sa kakayahan, ha? Ang bango. kung hindi ka pa matutulog, pipilitin na kita. Tutulog na. Matutulog na ako. Magpalit ka ng damit. Magpapalit na. Magpapalit na ako. Mukhang, tulog na talaga. Tapos na. Hindi magaling ang kapatid mo. Huwag kayong makinig ng patago. Mag-ingat kayo. Bukas, bibili ako ng mga dekalidad na halamang gamot para mapabuti ang kalusugan ng anak natin. Oh, siya nga pala,
Chongwei. Bukas, sa tingin ko, pupunta sila sa pamilya Shen para bumati sa mga nakatatanda. Maghanda ka agad ng regalo. At ipadala mo bukas para kay Azi. Huwag tayong maging bastos. Hindi ba kayo sasama? Kami ng tatay mo. Kailangan pang maghanda para sa pagmamana ni Azi sa Ning Capital. Sa pamilya Shen, ikaw muna ang pumunta para sa amin. Ay nako, sa wakas, hindi na natin kailangang magtago ng yaman. Sige, naiintindihan ko na, Maria. Isa pa, ipaalam sa lahat ng pamilyang napili at mamumuhunanan ng Ning Enterprises na ipagpaliban ito ng 3 araw. Ang tagapagmana ng Ning ang siyang mag-aanunsyo. Sige, alam ko na, pa, mahalaga ito. Pupunta na ako ngayon sa bawat pamilya para personal na mag-anunsyo. President Ning, matagal na tayong hindi nagkita. Tungkol sa panghuling listahan ng 12 pamilyang mamumuhunanan ng Ning Capital, ito ay iaanunsyo ng tagapagmana ng Ning ng personal pagkatapos ng 3 araw. Ang panganay na lalaki ng pamilya Ning. Sige, siguradong dadalo ako sa tamang oras. President Ning, hindi lang ako sigurado. Ligtas na ba ang karapatan ng aming pamilya Chen na mamumuhunanan ng Ning? Batay sa mga datos at impormasyon, siguradong mamumuhunanan ng pamilya Chen. Salamat, President Ning. Hindi namin bibiguin ang inaasahan ng Ning Group. Sisiguraduhin naming mapakinabangan ng pagkakataong ito. Umalis na tayo. Ingat po kayo. Magandang umaga, mahal. Umaga. Kahapon hindi pwede. Ngayong umaga, pwede na siguro, no? Huwag na lang. Nandito pa ang mga magulang ko sa bahay. Anong kinakatakot mo? Seryoso ako ha. Hindi ko na mapigilan. Sino ba yung tumatawag ng ganitong kaaga? Lanan. Azi, Xiao Shen, may urgent kaming aasikasuhin sa labas. May pagkain sa kusina, initin nyo na lang. Nakalimutan kong itanong kay tatay at kay nanay kung ano yung sikreto. Hoy, may aasikasuhin ako. Uwi muna ako. Hoy, hoy. Anong nangyari? Bakit ang bilis? Mukhang napapayag nga ni Chenki yung tatay ko. Naipakasal ako sa kanya. Kung hindi ako uwi, yung grupo ko, ay sisirain niya. Yung grupo mo, yung Black Sparrow Society. Asawa mo na ako ngayon. Kaya ko ring protektahan ka. Sasama ako sa'yo. Sigurado ka ba sa katawan mong iyan? Malakas naman talaga ako kung sakaling may mangyaring masama sa'yo. Kaya kitang ipagtanggol. Sige, nandito ako. Walang makakaapi sa'yo. Ipakita natin sa kanila na ako, si Shen Fuyao, at ang lalaki ni Shen Fuyao, ay walang may gustong makipag-away. Lanan. Tara na. Tio Shen, kahit na ang aming pamilya Chen ay umasenso dahil sa tulong ng pamilya Shen. Pero ngayon, unti-unti nang humihina ang pamilya Shen. Samantalang ang pamilya Chen ay papalapit na sa rurok. Ang potensyal ng pamilya Chen ay talagang mas mataas kaysa sa pamilya Shen. Ginoong Chen, huwag naman ninyong kalimutan ang samahan natin. Huwag kayong mag-alala. Kapag ipinakasal ninyo sa akin si Fuyao, ang pamumuhunan ng Ning Group sa pamilya Chen ay parang pamumuhunan na rin sa pamilya Shen. Talagang matapat at mapagkakatiwalaan kayo, Ginoong Chen. Nararapat lamang na mapangasawa ng anak kong babae, ang isang binatang tulad ninyo. Sa tingin nyo ba, darating ang presidente nyo, para iligtas kayo? Mas gusto kong hindi pumunta ang presidente, at huwag na lang siyang magpakasal sa isang tulad mo. Talagang tao ni Shen Fuyao, ang tigas ng bibig pareho sa kanya. Pero, kasi mahal ko ang presidente ninyo. Kahit may panganib na mahuli, gagawin ko pa rin ito. Pasensya na, Chen Xiao. Aking anak na babae, hindi niya nauunawaan ang iyong sakripisyo. Mas maunawain si Uncle Shen. Huwag kang magmalaki, Chenki. Fuyao, sa wakas, pumayag kang makipagkita sa akin. Paano mo itong cute na ito, at dinala mo? Kahapon, ikinasal na niya ako, at natulog na kami. Siya ngayon ay aking tunay na asawa. Suwail na anak. Walang hiya ka. Ano ang sinabi mo? Ikaw ay ikinasal sa kanya, at nakipagdalik ka sa kanya? Nagtalik ng buong gabi. Sakit na ng baywang ko. Mabuti, napakabuti. Dahil hindi mo pinahahalagahan ang aking pag-ibig, kaya tikman mo ang aking galit. Tao, gapyusin ninyo siya para sa akin. Bugbugin ninyo si Ning hanggang mamatay.
Sa palagay mo, kalaban ko sila. Talagang hindi sila kalaban mo. Pero siya. Dapat na siya ang iyong kahinaan. Ano ang gagawin mo? Paano kung hawakan ko ang kutsilyong ito? Isang hiwa ng isang hiwa, dahan-dahan. Sa ikailang hiwa ay aabot sa kanyang art area. Baliw ka. Papatayin mo siya. Siya ba ay tapat o hindi? Depende sa inyong pagganap. Sabihin mo, ano ang kailangan para palayain sila? Malalaman ninyo ang kondisyon mamaya. Isang marangyang regalo para sa pamilya ng Binibini. Handa na ba ang lahat? Handa na. Magtungo ka agad sa Heikei. Suportahan ang binata. Ipakita sa pamilya Shen ang kapangyarihan ng pamilya Ning. Umalis na. Palayain mo sila ngayon. Huwag kang magmadali. Siyempre, mas maraming nakakakita, mas maganda. Anong gagawin mo? Huwag kang matakot. Ito ang espesyal kong handog para sa'yo, isang regalo. Kapag ininom mo ito, makikita ng iyong asawang sunod sa Nyeren kung paano kita babastusin. Halika. Chenki, gago ka. Bitawan mo siya. Maglakas loob ka. Tingnan mo kung hindi ako maglakas loob. Ginoong Shen, wala kang tutol, di ba? Ginoong Chen, ikaw na ang bahala. Napakabuti mong ama. Ang lahat ng ginagawa ko, para sa pamilya Shen. Dapat mong unawain ang hirap ng isang ama. Kuya ako sa iyo. Ang pamilya Shen ay bumagsak dahil sa iyo. Pero malapit ng muling umunlad. Ang aming pamilya Shen sa tulong ni Ginoong Chen. Giliw, hindi na ako makapaghintay pa. Bitawan mo siya. Bitawan mo. Bata, gagawin kita. Bata ka nga talaga. Akala ko, ano ba ang kaya mo? Anong karapatan mo para agawin ng babae ko? Huwag mo siyang hawakan. Huwag. Ngayon, ikaw mismo ang nasa panganib. Ngayong araw na ito, sa harap mo mismo, ako mismo ang haubad sa kanya. Tapos, ipapakita ko sa'yo kung paano siya gumagalaw-galaw sa ibabaw ko. Hindi ba't nakikisama ka sa Ning Capital? Hindi ka ba natatakot na malaman nila at hindi ka na pag-investan? Ang pamumuhunan ng Ning clan sa Chen family ay hindi na mababago. At saka, bakit nila iintindihin? Isang tulad mong bata? Fuyaw. Ang sakit. Fuyaw. Tutulungan na kita. Fuyaw. Sino ang may lakas ng loob na galawin ang aming young master ng Ning clan at young mistress? Sino ang nagbigay sa inyo ng kapal ng mukha? Huwag ninyong galawin ang young master at young mistress ng pamilya Ning. Kumusta si AZ? Ayos ka lang. Nasugatan ka ba? Kumusta kayong dalawa? Ayos lang ako. Binigyan ni Chenki ng droga si Fuyaw. Ano ang nangyari? Sino ang nagbigay sa iyo ng kapal ng mukha? Huwag mong galawin ang kapatid ko at ang asawa niya. Presidente Ning, paano po kayo naparito? Ako ang nagtatanong sa iyo. Kanino mo siya tinawag? Young master at young mistress. Hindi ba't isa lang siyang hamak na tinderong Nagel Aloco sa kalye? Sa ikatlong araw pa iaanunsyo ang tagapagmana. Hindi pa pwede ngayon. Ilantad ang tunay na pagkatao ng kapatid ko. 8. Kailan ka naging presidente, Ning? Ha? Swertihan lang. Na-hire ako bilang presidente ng Ning Corporation. Ano, hindi nagbibiro ang ate ko, di ba? Yamang ako na ang naging presidente ng Ning Corporation. Gagawin kong young master ang kapatid ko. Hindi ba pwede? Siyempre pwede. Pwede rin pala ito. Ano? Pwede rin pala ito. Ang mga sugat sa katawan ng kapatid ko at ng asawa niya. Paano nangyari? Ate, kung alam ko lang na kapatid mo siya, kahit pautangin mo ako ng 100 lakas ng loob, hindi ko rin gagawin. Mali ako. Alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Tumayo ka at humingi ng tawad. Iyan ang iyong katapatan. Ate, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hayaan mo akong magbayad. Huwag sanang maapektuhan ang ating pagtutulungan. Sapat na ba ang pagluhod?
Young Master Ning, Presidente Ning, mali ako. Ginoong Ning, nagkamali ako, hindi ko nakilala ang kapangyarihan mo, nabulag ako. Sa susunod, iiwas ako kapag nakita ko kayo. Hindi ko na muling maghahangad, sa anak ni President Shen. Ay, muntik ko na kayong makalimutan. President Ning, nagkamali ako, nabulag ako, pakiusap, patawarin mo ako. Z, sinabi niya nagkamali siya. Ang bagay na ito, ano ang dapat gawin? Sabi mo. Ang kanilang pagkakamali, hindi sapat ang pag-apologize para mabawi. Dapat magbayad sila. Fuyaw, ano ang masasabi mo? Ipasa sa ate ang pagpapasya. Naniniwala ako sa iyo. Sige, susunod ako sa sinabi ng asawa ng kapatid ko. Kung ganito ang sitwasyon, pinagmalupitan ng kapatid ko, nagbigay ng droga sa asawa ng kapatid ko. Dapat kong makabawi. Ate, nag-apologize na ako, hindi na kailangan ng ganito. Ang iyong pangako, walang halaga. Tumayo. Sa pagkakataong ito, ang braso ang naputol. Kung may susunod pa, ang maputol ay ito. Wala na susunod. President Ning, Ikaw at Shenchi, noong nagtulungan kayo, bakit hindi mo naisip na fuyaw ang anak mo? Ang galing ng ate. Ako ay magpapahayag. Simula ngayon, ang Chen Group ay permanenteng aalis sa listahan ng investment ng Ning Group. Ang galing ng ate. Ipinahahayag ko, mula sa sandaling ito, ang Chen Group ay permanenteng aalisin sa listahan ng pamumuhunan ng Ning Group. huwag, Boss Ning. Hindi mabubuhay ang Chen Group kung wala ang pamumuhunan ng Ning Group. Anak, nagkamali ang tatay mo. Tulungan mo ako, pakiusapan mo sila. Fuyu, ano ang relasyon mo at ni Shen Wanlong, ang Black Sparrow Society at ang Shen Group? Sa ngayon, Matagal na niyang hindi ako. Itinuturing na anak. Ako ay ako. Siya ay siya. Ang aking Black Sparrow Society at ang kanyang Shen Group ay walang anumang koneksyon sa negosyo o interes. mabuti. Ipinahahayag ko na ang Ning Group, mula sa sandaling ito, ay titigil sa lahat ng pakikipagtulungan sa Shen Group. Wala na talaga ang lahat. Dadalhin kita sa ospital ngayon. Dadalhin kita. 8. Kailangan kong dalhin si Fuyu sa ospital ngayon. Sige, alis na tayo. Tagapangulo, may problema. Chairman, may problema. Natanggap ko lang ang notification. Tinanggihan ng bangko ang loan natin. Mawawalan na tayo ng cash flow. Ano, kung walang cash injection, sa loob ng 3 araw, babagsak ang company natin. Wala na. Nag-aksyon si President Ning. Talagang wala na ang Shen family. Wala na talaga. President Shen, hindi mo kami dapat pabayaan. Magpahiram ka ng pera sa akin. Ay, umalis ka. Wala na rin ako sa investment qualification. Saan ako kukuha ng pera para ipahiram sa'yo? Kasalanan ng maliit na vendor. Kung hindi dahil sa kanya, ang Shen family ko, hindi sana napunta sa ganitong sitwasyon. Tama, dahil lahat sa maliit na vendor. Kung ganito, magiging mas matindi ang gagawin natin. Huwag mo sisihin, kung hindi kami magiging magalang sa kanya. Shen, ano ang gagawin mo? Kung ganito nga, tuloy-tuloy na lang. Huwag kang magtataka kung hindi kami magiging magalang sa kanya. Shen, ano ba ang gagawin mo? Gusto kong maibalik ang karapatan ng Chen family sa investment ng Ning. Gusto kong ipadala sa kabilang buhay ang nagtitinda sa tabi. Pero ang ate niya ay ang Presidente Ning. Anong kinakatakutan? Ang walang sapatos ay hindi natatakot sa may sapatos. Huwag mong kalimutan ng Shen mo, na siya ang Samaira. Gagawin natin si Ningzi. 8. Dapat dalhin agad sa ospital para mag-flush ng tiyan. Kung hindi, ang epekto ng gamot ay hindi maganda. Papadala ko ang tao para ihatid kayo sa private hospital ng Ning. May tao doon para gamutin ang mga sugat ninyo. Presidente. Pero ang presidente niya, huwag kang mag-alala. Siya ay ang asawa ng kapatid ko. Siguradong aalagaan ko siya. Terra. Ikaw, kamusta ang mga sugat mo? Tignan ko. Mga sugat sa balat lang ang akin. Ang mahalaga ay ang kay Fuyaw. Ang ganitong epekto ng gamot, kapag ipa-flush ang tiyan, mabagal ang pagbaba, at masakit ang proseso. Pero alam ko ang paraan na mas mabilis at mas maganda, at makakapagpahinga ang asawa ng kapatid ko. Pag-uusapan sa bahay, Terra. Ay, hindi, sabihin mo lang.
Ay, Ay, Ake, ito na ba ang paraang sinasabi mo? Ganito, hindi pwede. Ikaw ang pinakamabuting gamot. Paano hindi pwede? Hindi. Ay ate, anong klaseng paraan ito? Nakikiusap ako, hayaan mo akong dalhin si Fuyu sa tamang ospital. Mahalaga ang bawat sandali ng gabi, bunso. Kaya mo yan. Ate, mauna na ako. Ay ate, anong klaseng paraan ito? bunso. Ang sakit-sakit ko. Fuyu, kalmahan mo. Bunso, ang init-init ko. Kung hindi mo ako ililigtas, mamamatay ako. Ito, hindi ito bagay, di ba? Nag-asawa na tayo, bakit hindi ito bagay? Lalaki ka ba o hindi? Kaya mo ba o hindi? Sinabi mo na naman ito, di ba? Sige, ipapakita ko sa'yo ngayon, kung kaya ko o hindi. Hindi na kaya, talagang hindi na kaya. Hindi na kaya. Ulit na naman. 3 oras na ang nakalipas. Ikaw rin, ganyan ang sinabi mo. Ngayon, ako ang masusunod. Bunso, ang tagal mo matulog. Dahil pa rin sa'yo kahapon. Dahil sa ano? Wala lang. Hoy, anong gagawin mo? Gutom na ako dahil sa ehersisyo kagabi. Hoy, pupunta ako sa bayan para bumili ng almusal mo. 10 minutong lakad. Wag na, ako na lang ang pupunta. Maganda ang ginawa mo kagabi. Gantimpala para sa'yo. Aalis na ako. Aalis na ako. Hoy, Senador Fuyao, alam kong nandito ka. Chen K. Nandito ka pa. Hindi pa sapat ang paghampas sa'yo kagabi. Hindi pa sigurado kung sino ang magpapahirap ngayon. Kayong mga ito, hindi pa sapat para masaya ako sa paghampas. Talaga, subukan natin. Para sa akin. Sige, atake. Mga tao. Chen K. Ikaw na ang susunod. Ikaw. Sinabi ko, marami akong paraan para pahirapan ka. Kayong mga tao, pumasok kayo. Hanapin ninyo ang munting kaibigan, at dalhin sa akin. Shenke, hanapin mo ang 3. Hinahanap mo. Pinapagalaw mo siya. Pinapainom mo siya. Hinampas mo ako. Lumayo. Babantayan ko kayo ngayon. Tiningnan mo pa ako. Talagang babantayan ko kayo ngayon. Tumigil. Ah, auntie. Sino ang may lakas mang api sa binata namin? Ano ang ginagawa mo? Tikman mo ang palad ko. Aray, hinampas mo ako. Mag-apologize ka agad sa binata namin. Bakit siya binata ulit? Ilang identity ba talaga siya? Bahala ka sa identity niya. Inapi mo ang binata namin. Parang inapi mo ang matanda kong babae. Kayong mga tao, dali, itong, babae, ihulog mo sa imbakan ng dumi. Bilis! Tita, ano ang ginagawa mo? Nagtanim ako. Nagtanim ka, dali, umagang pumunta sa bukid at magtanim. Ano ang minamadali? Tignan mo muna. Sila ay nagtanim. Sino ang sinasabihan mong umanga? Sino ang pinapalayas mo? Ikaw ngayon, kahit ang pagkakataong humingi ng tawad, sa aking amo ay wala ka na. Hindi, akala mo ba talagang, Liz, huwag mo na akong makita ulit. lahat ng tao sa baryong ito ay mga baliw. Umalis ka na. Tia, tingnan mo si Fuyao, tia. Tulungan mo siya, mabilis. Hindi ko alam kung ano ang na-spray sa kanya. Malakas na hallucinogenic spray iyon. Pumasok ka sa loob at kumuha ng isang bote ng tubig na iyong iniinom. Sige na. CJ. Painumin mo siya agad.
okay na ako. Anong tubig iyon? Ganoon ba kaepektibo? Ito ay ordinaryong tubig mula sa bukid ng Tian Shan. Maganda lang talaga ang paglilinis nito. Tinamaan ka ng pamalo kanina. May problema ba? Tingnan mo agad. Ah, matigas naman ang balat ko. Ayos lang ako. Hoy, kya, bakit kayo nandito? Kami ay mga tinawag ng iyong mga magulang mula sa mundo ng martial arts upang protektahan ka. Siyempre, dapat naming bantayan ang iyong kaligtasan palagi. Al, manatili ka at kumain na rito. Fuyaw, ngayong araw, magpahinga ka muna. Hindi pwede. May mahalagang pagtitipon ngayong gabi. Magkikita ang Black Sparrow Society at Black Dragon Society. Black Dragon Society, ang samahan na mas kilala kaysa sa Black Sparrow Society. Ang presidente ng Black Dragon Society, Cao Biiwang, ay nag-develop sa Africa nitong mga nakaraang taon. Kaya naman ang Black Sparrow Society ko ay nakapag-usad. Bumalik ang presidente ng Black Dragon Society. Nag-anyaya siya sa akin para magkita. Siguro, gusto niyang lunurin ang Black Sparrow Society ko. Kaya napakahalaga ng pagtitipon ngayong gabi. Hindi ako makakapunta. Sasamahan kita. Hindi. Sige na, kahit na, maipoprotektahan ko naman kayo. Sabay tayong pumunta. Hoy, Xiaoqi, bakit ka nasugatan ng ganito? Dahil kay Ningzi, at sa paborito ni Shen Fuyao, pumunta ako sa kanila. Walang salita-salita, sinaktan na lang nila ako. Tingnan mo ang ginawa nila sa akin. Pati ito. Nabali ang kamay ko. Ganito ang nangyari. Hindi lang ako nagtagumpay. Nawala pa ang qualification ng Ning Group para sa investment. Pasensya na, ate. Okay lang yan, tungkol sa investment qualification. May plano ako. Noong nakaraan, napakaswerte ko. Nakasagip ako sa kapatid na babae. Ni Chairman Ning Egwo ng Ning Group. Si MS, Ning Sian. Si MS, Ning Sian ng Ning Group. Tama. At saka, nangako siya sa amin, na ipakikilala niya kami sa Young Master ng Ning. Ate, wow. Sino ba talaga ang Young Master ng Ning? Ay, hindi ko rin alam. Misteryoso talaga, ang Young Master ng Ning. Kahit si MS, Ning Sian, sinabi lang niyang, siya ay isang tao, na hindi natin inaasahan. Ha? Kung may rekomendasyon si MS, Ning Sian, sigurado na ba ang investment qualification natin? Siyempre naman, pag nakuha ko ang investment qualification bukas, tutulungan kita ni ate, sa maliit na kaibigan na yan. Ang galing mo talaga, ate. Tungkol naman kay Shen Fuyao. Baka masolusyonan na yan ngayong gabi. Ate, ito si... Xiaoqi. Ito, ang pangulo ng Heilonghui. Si Cao Biwang. Ngayon, siya na ang bayaw mo. Ang Heilong Hui, yun ba ang kapantay ng Heikei Hui? Heikei Hui, karapat-dapat bang maging kapantay ng Heilong Hui ko? Noon, nang nagpapalawak ako ng negosyo sa Africa, saka nakapasok yung batang babaeng yun, na si Shen Fuyao, at nakakuha ng konting pwesto. Mas malawak pa rin ang negosyo ng bayaw ko. Swerte lang, nakuha ko ang slot sa overseas investment ng Ningxi. Kung hindi magiging hari sa ibang bansa ang bayaw mo. Ang galing talaga ng Ningxi investment. Kaya dapat, sa susunod, mas madami pa akong matututunan sa iyo, bayaw. Ngayong gabi, naghanda ako ng comment piece. Inimbita ko si Shen Fuyao. Tingnan natin kung susunod siya ng walang kibo at isusuko ang Heikei Hui o maghahanap siya ng kamatayan. Kung dumating siya ngayong gabi, ibibigay ko sa iyo si Shen Fuyao para paglaruan. Salamat, bayaw. Salamat. Nako, nahuli ko ang isda sa ilog. Ipapakain ko sa inyo sa tanghalian. Pwede na pagkatapos kumain. CJ, Ate, tulungan kita. Tara, sige na. ang ganda ng isda. Ako na maghiwa ng bawang. Ako na maghiwa ng bawang. Eight, wild yellow croaker ito. Hindi ko inakala na kilala mo ang yellow croaker, kahit lumaki ka sa lungsod. Ito ay wild yellow croaker, hindi ordinaryong yellow croaker. Pareho lang yan, yellow croaker. Ano ang pagkakaiba? Dati, sobra ang pangingisda. Ang wild yellow croaker ay naging bihira. Ang presyo nito ay mas mataas pa sa mga high-end seafood. Ang market price ng yellow croaker na ilang kilo ay libo-libo o mas mataas pa. Nako, siguro nagkamali ka. Ate, ito ay ordinaryong yellow croaker lang. Marami yan sa ilog natin. Nako, Azi.
Ikaw ang magluto ng isda, ako ang maghanda ng mga gulay. Oh, sige. Ang hirap lokohin ng ate mo. Hindi pwede. Dapat mabilis na ipamana ang Ning family kay Ningzi. Sandali. Ang leader ng Black Sparrow Society, natatakot pa sa pagluto ng isda. Sige, pahina ka muna sa loob, ako na. Sa tingin mo, natatakot ako sa pagluto ng isda? 8. Nagkamali ako. Natatakot ako kapag may hawak kang kutsilyo. Ang kutsilyo ay matalim at matibay. Ang blade ay diamond cut. Libo-libo ang presyo ng isa. Ginagamit ninyo ito sa pagluto ng isda? Libo-libong piso ang halaga nito. Ginagamit niyo pa pala yan para magluto ng isda? Ay naku, imposible yan. Panghiwa ng buto at isda talaga tong kutsilyo namin. Panghiwa ng buto at isda. Kahit na napakatalas nito. 10 piso lang to sa palengke. Hindi ko talaga makilala tong isda. Di ko pa rin makilala tong kutsilyo. Sana nga. Totoong mayaman ang pamilya ko. Puno ang bahay ng mga antigong milyon-milyon ang halaga. Kasong pangkatang isip lang yan. Hindi magyayari yan sakin. Tama ka. Kung mayaman nga pamilya mo, siguradong magpa-practice ka na sa kumpanya nila para masanay ka, hindi ka nila pababayaan. Sa kalye. It said, ang ganda. Nalinis ng maayos. May aasikasuhin ako sa labas. Mag-ingat kayong dalawa dito sa bahay. Huwag masyadong magingay. Ah, ate, inimbita ng Black Dragon Society si Fuyao sa isang handaan. Balak kong sumama sa kanya. Ako rin, pupunta ako dun. Sakto, pupunta rin ako. Ang presidente ng Heilong Hui, Cao Biwang. Malaki ang negosyo niya sa ibang bansa, at siya ay ang Ning clan. Sa pag-invest sa ibang bansa, isa sa mga importanteng pamilya. Kaya, magrepresenta ka para sa Ningklan. Makipag-usap sa Heilong Hui para magtulungan. Hindi, balak kong bilhin ang Heilong Hui. Ibibigay ko yun bilang regalo sa asawa ng kapatid ko. Ano? Gaano kalaki ang halaga para bilhin yon? Hindi ganon kalala. 8. Mas nagiging, sika na. Sa totoo lang, ang pagbili ng Heilong Hui, makakatulong din para palakasin ang posisyon ko sa Ning clan. Pagkatapos, ang pamilya natin, lahat ay sasama sa pagunlad. Ate, pinaghirapan mo yon. Hindi ako nahihirapan. Mas nahihirapan ka. Oh, magpapalit muna ako ng damit kasama Azi. Tapos, pupunta tayo sa Heilong Hui. Sige. Tara. Boss Ning, ang seremonya ng pagtataas ng ranggo ni Young Master Ning, may ilang detalye na kailangan mong i-confirm sa opisina. Sige, alam ko na. Fuyaw, tol. May kailangan akong asikasuhin. Mauna na kayo. Makakarating ako pagkalipas ng kalahating oras. CJ, ate. Ikaw muna. Ang Black Dragon Society at Black Sparrow Society ay magkalaban. Ang imbita na ito ay maaaring isang bitag. Hindi ka ba natatakot? Natatakot. Pero, bilang asawa mo, hindi ko hahayaang mag-isa kang sumuong sa panganib. Huwag kang mag-alala. Hindi tayo mag-isa sa labang ito. Bakit nandito si Chenke? Isa siya sa pinakamahuhusay na mandirigma ng Black Dragon Society. Karaniwan ay sa mga internasyonal na misyon lang siya kumikilos. Sila ang malakas na sandata ng Black Dragon Society. Kayang-kaya nilang talunin ang 10. Mukhang, nakasandal na si Chenke sa Black Dragon Society. Ginawa ninyo akong kaiyahiyang tao. Ngayon, papakitaan ko kayo ng lasa ng buhay na mas masahol pa sa kamatayan. Kung naging tapat ka lang sa buhay mo, hindi ka sana nasaktan. Kung hindi ka nakialam, naidlip ko na sana siya. Kung hindi mo rerespetuhin ang asawa ko, pupunitin ko ang bibig mo. Sa lugar ko. Tapos sasaktan mo ako? Ngayon, gag-aantay ako. Sige, atake. Ang lakas niya. Ano, natatakot ka ba? Ikaw, magmakaawa ka ng 2 beses. Ikaw, ngayong gabi, sumunod ka, magpalipas ng gabi sa akin. Pagkatapos, paalalaya ko kayo.
Ikaw lang, ikaw ang magmamakaawa. Ang lakas ng loob mo. Si Cao Biwang, presidente ng Black Dragon Society. At ang asawa niya, Chen niya. Chen, ano ang relasyon niya sa Chenki? Magkapatid. Kaya nga nagkakasama sila. Ang cute na taga-probinsya, tapos sasaktan ng kapatid ko, ngayong gabi. Putulin ko ang mga kamay mo. Ay pakin sa mga aso. Sige, atake. Natuto ako ng ilang teknik kay Liu Shen. Hayaan mo ako. Sige, atake. Sa totoo lang, natuto ako ng ilang moves kay Auntie Liu. Hayaan mo ako. Nings, mag-ingat. Nings, ano nang nangyari? Wala lang. President Cao, ikaw ang nag-imbita sa akin. Ganito ba ang paraan mo sa bisita? Bisita. Karapat dapat ka ba, kung hindi lang dahil medyo maganda ka, at napansin ng kapatid ko. Ngayong gabi, dapat mamatay ka rin dito. Kung President Chen ay ibibigay ng maayos ang shares ng Black Sparrow Society at pakakasal sa kapatid ko at maglilingkod sa kanya ng maayos, maaari ko pa kayong ituring na kapamilya. Panaginip lang. Kuya, huwag na makipag-usap pa sa kanila. Diretso na lang silang dakip at bugbugin. Saka magiging masunurin sila. Gawin mo ang sinabi mo. Ang pamilya Chen ay umunlad dahil sa pamilya Shen. Una, gusto kayong pilitin pakasalan ang Fuyao. Ngayon, gusto pang agawin ang negosyo ng Shen. Napakawalang utang na loob ninyo. Hindi ba kayo natatakot sa karma? Ang pamilya Chen ay ang hari. Ang pagpatay sa inyong dalawa ay mas madali pa sa pagpisil ng langgam. Sabihin ko sa inyo, kahit ang hari mismo ay dumating ngayon, hindi kayo may iligtas. Mga kasama, handa na ang mga armas. Ang ugali ng mga tao. Nag-iba na? May nakakatakot silang dating. Nakapatay na ng tao. Chen Chi. Huwag mong kalimutan, ang kapatid ko ay presidente ng Ning Capital. Kung ayaw mong magalit ang Ning, palayain mo kami. Kung hindi ko alam, gagawa ba ako ng ganito ngayon? Nakalimutan kong sabihin sa'yo, noong nakaraang araw, ang kapatid ko ay nakasagip ng tunay na kapatid ng chairman ng Ning Group, Ning Xian. Siya ang may hawak ng kapangyarihan. Ikaw, isang presidente, anong ipinagmamalaki mo sa mga nakaraang taon sa Africa? Lahat ay pinondohan ni MS, Tina. MS, Tina ay ipinanganak sa Ning. Isang salita niya ay sapat para tanggalin ang kapatid mo. Tina. Tina ba'y hindi pangalan sa English ng kapatid ko? 5 taon na ang nakalipas. MS, Tina noon ay tagapamahala ng Ning sa ibang bansa. Ang kapatid mo, Ning Chongwei, ay bagong umupo lamang. Presidente na walang tunay na kapangyarihan. Karapat dapat ba kay MS, Tina, na gamitin ang parehong pangalan sa Ingles? Tama, ang taong walang alam. Nagkakapit-bisig ka, na humaling ka sa pakikipag-ugnayan. Hindi mo tignan ang sarili mo. Anong klaseng tao ito? Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Naniniwala ako. Pero hindi tugma ang oras. Maaaring pareho lang ang pangalan. Kailangan nating umasa sa sarili ngayon. Umasa ba sa sarili? Mga kasama, putulin ang mga paa at kamay nila. Gusto mo pa ring umasa sa sarili mo. Tara na, mga tol. Putulin natin ang mga paa at kamay nila. Ngayon, gusto kong makitang, maliit na cute na to, ang mismong makakita, kung paano ko gagawin si Shen Fuyao. Kumusta ka? Ganito ang mga batikan at may dugo sa kamay. Hindi basta-basta natutamba. Shen Fuyao, ikaw at yung binata mong yan, tapos na kayo ngayon. Tara, mga bro, baliin ninyo ang mga paa at kamay nila. Tumigil kayong lahat. Eh, Sino yun? Hindi ko alam. MS, Tina, anong ginagawa ninyo rito? mahal. Ate ko talaga. Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para galawin ang kapatid ko? Ning. Ning Chongwei? Anong ginagawa mo rito? Ning Chongwei, bakit ka nandito? Parang hindi sapat ang aral na binigay ko sa iyo noong huli. Hindi pa ito sapat. Mabilis mong nakalimutan. Ning Chongwei, siya. Isang ordinaryong empleyado lang na nakapasa sa aplikasyon. Pangkaraniwang executive. Hindi mo karapat dapat maggulo sa aming Black Dragon Society. Hinahamon mo ang buhay mo. Talaga.
Ang Black Dragon Society ay napakagaling. Ngayon, kayang kontrolin ang buhay ko. Siyempre, ang aming Black Dragon Society ay, Kao Biwang, bilis, lumapit dito. Master, patawarin mo ako. Biwang, ano ang ginagawa mo? Kao Biwang, siya ay isang ordinaryong, empleyado lang. Paano mo pa ginagawa ito? Chenchi, hindi mo rin sinabi sa akin. Ang batang iyon, siya ang kapatid na lalaki ni Miss Tina. Gusto mo akong patayin. Tina. Itong Ning Chongwei. Siya ang overseas enterprise ng Ning family, ang tanging inheritor. Tina, paano posible ito? Tina ay ang Ning Group, pinakamahalagang direktang executive. Kung siya ay Tina, ang Ning Z ay hindi ba? Kaya si Ning Z, nakasandal sa Ning Group? Master, hindi ko alam. Kaya, ang Tina na sinabi ni Cao Beiwang, talagang ate ko. Ngayon alam mo na ang pagkakamali mo. Huli na. Alin ang kamay na nanakit sa kapatid ko? TT, MS, Tina, ako. Huwag kang maglakas loob. Gusto mong mamatay. Xiaoqi. Xiaoqi. Basura. Paano? Nasugatan ka ba? 8. Sinabi nilang sisirain kami ni Fuyao. Kao Beiwang. Putulin mo ang isang braso mo. Isuko ang kapangyarihan ng Black Dragon Society, kasama ang lahat ng negosyo sa ibang bansa. Simula ngayon, kukunin ng Ning Group ang lahat. May reklamo. Walang reklamo. Salamat sa hindi pagpatay sa akin. Mabuti naman alam mo ang lugar mo. AZ, Fuyao, tara na. Oo nga. Simula ngayon, ang pamilya Chen ay permanenteng nakalista, blacklist ng Ning Group. Ang sino mang makikipagtulungan sa pamilya Chen, ay kalaban ng aking pamilya Ning. Xiaoqi. Xiaoqi. Xiaoqi, gising ka na, Xiaoqi. Ay, ang Ning Chongwei na ito, isang senior executive lang. Siya sa mga tunay na miyembro ng pamilya Ning, hindi siya karapat-dapat magdala ng sapatos. Ano ang gusto mong gawin? MS, Ning Xian. Ako si Chenya. Sinabi mo noon, maaari akong magbigay ng isang kahilingan sa iyo. Valid pa ba ito ngayon? May bisa pa ba ito? Ano? Noong una, gusto mo pa akong magpakilala sa binata ng aming pamilya. Ngayon, gusto mo na agad gamitin ako. Huwag kang magalit sa akin kung hindi ko sinabi. Bukas ang tamang pagkakataon para ipakilala kita sa binata ko. Isang pagkakataon lang. Pag-isipan mo. Bukas. Kung ganun. MS, Ning Xian. Pakiusap. Ipakilala mo ako sa Ning Xiao. Ning Chongwei. Isa ka lang aso ng Ning clan. Kapag nakakuha ko ng pagkilala ng prinsipe ng angkan ng Ning. Ikaw at ang kapatid mong nagtitinda sa tabi-tabi. Magtatatlo. Mag-iisa. May konting bagay pa akong dapat asikasuhin. Pauna ko ang driver para ihatid kayo. Sister Qiangwei, pakiusap, ihatid mo kami sa pinakamalapit na ospital. Kailangan gamutin ang sugat ni Azzy. Nakalimutan ko ngayon. Malaki ang sugat mo. Ipahatid ko kayo ng driver sa baryo. Sa baryo, Ang mga doktor sa lungsod ay ganun lang, sasabihin ko sa'yo. Ang mga equipment ay mga trap ng kapitalismo. Ang tunay na medisina ay makikita sa Ilaihua. Ang tunay na doktor, si Ilaihua ang dapat tingnan. doktor ng baryo. Mas magaling pa kaysa sa mga doktor, sa mga pangunahing ospital. Huwag kang mag-alala. Kung hindi kayang gamutin ni Dr. Hua, sa mundo, wala nang ibang makakagamot nito. Umuwi na kayo. Samahan niyo sila. Opo. Ilaihua, natutulog ka na ba? Ako, may ipapatingin ako sa inyo. Halika, maupo ka muna. Ilaihua, hindi pa pala kayo natutulog. Yung kaibigan ko dito sa ulo niya. Pati itong braso ko. Nako, bakit ganyan kalala ang mga sugat mo? Maupo ka. Kayo po ba ang manggagamot na si Hua Wuming, di ba? Bakit kayo nandito? Bakit ka narito? Diyos ng medisina,
Siya ay isang 5-star academician ng National Medical College. Tinaguri ang pinakamahusay sa mundo sa tradisyonal na medisinang Chino. Si Hua Wuming, ang matandang Hua. Hindi ba't nagretiro ka na 10 taon na ang nakalipas? Bakit ka narito? Diyos ng medisina, Hua, ikaw. Huwag kang magsalita ng mga nakakatakot. Ako lang ay isang simpleng manggagamot sa nayon. Paano ako makakapantay sa isang Diyos ng medisina? Sandali lang, babalik ako. Sa tingin ko nga. Pero Huwag na pero, simula noong bata ako, siya na ang doktor dito sa amin ngayon. Talagang hindi siya Diyos ng medisina. Nagkamali ka lang. sige na. Ay, mas makatotohanan ng binata. Itaas mo ang manggas. Mag-ingat ka. Bakit ganito ang sugat mo? Tapos na. Magpahinga ka na. Mga kabataan, huwag na kayong lumaban sa mga gyera. CJ, salamat Hua. Tara, uwi na. Hindi ba talaga siya ang Diyos ng medisina, Hua? Aze, tingnan mo, habang pauwi galing sa health center, ang mga sugat ko ay gumaling na lahat. Napaka-epektibo ng ointment na ito. Ay, sabi ko na, napakahusay talaga ni Hua. Ang mga ginagawa niya, noong bata ako, nabali ang binti ko, lagyan lang ng ointment, gumaling ako. Lalo na sa ganito, walang kwenta ang ganitong mga sugat. Talaga? Napakahusay niya. Bakit narito siya? Bilang isang simpleng doktor sa nayon? At ano ang hawak mo? Yan si Rice. Ito ang sinasabi sa mga kwento, na ang 1 kilo ay mahigit 10,000 piso. Ang napakahalagang bigas para sa hari, mahirap makuha. Parang ordinaryong bigas lang, nakasalansan sa tapayan ng bigas. Ano? Ordinaryong bigas lang pala to. Anong pulang bigas? Ito yung kinakain ko mula pa noong bata ako. Mula pagkabata, ito ang kinakain mo. Elsie, sabihin mo sa akin, anong klaseng pamilya ba talaga ang meron ka? Anong klaseng pamilya? Hindi ba kitang kita naman? Hala, ang bigas na to galing lang sa dakong silangan ng baryo. Itinanim ng matandang Lee. Sabi ng tatay ko, medyo kakaiba nga ang kulay, pero tinina lang to ng pangkulay. Siguro para lang magmukhang maganda. Tinina lang. Kung hindi, ano pa? Hindi mo naman akalain na ang kalagayan naming mag-anak ay makakakain talaga ng anumang pulang bigas yon? Pero, Hala, wag ka nang magpero-pero. Ganyan talaga ang tatay ko, mahilig sa kalokohan. Yung mga nakita mo sa bahay namin, mga antigo at kung ano-ano pa, mga peke yon, gawa lahat yon ng tatay ko. nga, Di ba? Gutom ka na ba? Magluluto na ako ngayon. Sisiguraduhin kong busog na busog ka. gutom. Pero ang paraan mo ng pagpapabusog sa akin. May isa pang klase, may isa pang uri. Hoy, sandali lang. Kami pa ang nasaktan. Sabi ng doktor, kailangan nating magpahinga ng maayos. Hindi ba gumaling na ang sugat? Gaano ka-epektibo ang gamot ni Hua? Ikaw ang pinaka may alam dyan. Pinipilit mo na naman ang pag-ibig. Ako, bakit medyo kinabahan pa ako? Pero paano kung masyadong malakas ang ginawa natin? Yung sugat, baka bumuka ulit. Masakit ang sugat. Dilaan mo na lang, okay na yon. Ano ng klaseng salita yan? Talagang hindi na ako makapagpigil. Narinig ko. Ang tubig ay nakakapawi ng lason. Nako, talagang tigreng babae. Lalo tuloy akong kinabahan. Yung ilaw. Yung ilaw. Hindi pa nakapatay ang ilaw. Ano nang ipapatay mo? Ngayong gabi, gusto kong tingnang mabuti ang asawa ko. Tingnan natin kung paano ka tatakas. Tingnan mo kung paano ka tatakas. Ay, ang damit ko. Hello. Nanay. AZ. May importanteng pagtitipon sa baryo ngayong tanghali. Huwag kang magpalibot-libot. Maghintay ka sa bahay. May importante ang mga magulang mo na sasabi sa iyo.
May importante ang mga magulang mo na sasabi sa iyo. Alam ko. Ano ba, patayin ang ilaw? Ngayon, titingnan ko ng mabuti ang asawa ko. Tingnan mo kung paano ka tatakas. Hindi ito panaginip. Nasaan siya? Nasaan siya? Bakit ka gising na gising ng maaga? Gising ka na, ang damit mo. Hindi ba ikaw ang nagpunit? Uwi ako para magpalit. Huwag kang umalis. Kung ako ang nakasira. Siyempre, dapat ako ang magbayad sa iyo ng ilang set. Tara, samahan kita sa mall, ako ang magdala. Buong katawan mo, bibigyan kita ng bagong outfit. Sigurado, gagawin kitang sobrang gwapo. Hindi na kailangan. Sa tingin ko, komportable ako sa suot ko. Pero parang nakalimutan ko, ano ba ang gagawin ko sa tanghali? Hindi pwede yan. Bilang lalaki ko, Shen Fuyao, sa aspeto ng aura, dapat kontrolado. Tara. Ito. At ito rin. Ito. At ito rin. Napakarami naman. Hindi ko gusto ang tatlong ito. Subukan mo ang lahat ng iba. Ano? Napakarami nito. Huwag kang magsalita. Subukan mo na agad. Maganda. Ito ang lalaki para sa Shen Fuyao. Talagang modelo ang katawan. Pero, parang kulang pa. Naisip ko. Ayos na. Bayaran. Kukunin ko lahat. Lahat? Ito. Napakarami naman. Wala pa yan. Sa isang tindahan lang, marami na sayo. Pupunta ka pa sa ibang tindahan. Ngayon, lilibot natin ang lahat ng mataas na klaseng tindahan ng damit, tindahan ng relo at tindahan ng sapatos. Lahat ay lilibot natin. Ang mga bagay na maganda sayo, bilhin ko lahat. Shen Fuyao. Noong nakaraang araw, nag-riot kayo sa Black Dragon Society. At ako ang napahamak. At nagkita pa kayo dito? Ikaw ang magandang nagtitinda sa tabi. Linisin mo ang iyong pananalita. Huwag kang maghanap ng problema. Huwag kang magalit kung gaganti ako. Shen Fuyao. Talagang handa kang gumastos ng malaki. Ang suot mong damit. Hindi ba halos kalahati ng kita nila sa isang taon ng Black Sparrow Society? Ang ginastos mo para dito? Sayang nga. Cutie lang talaga ang cutie. Kahit na magsuot ka ng damit ng mga taong nasa taas, hindi mo maitago ang tunay mong ugali. Shen K, hinahanap mo. Hinahanap mo sila. Anong ginagawa mo? Ito ay isang malaking mall. Maraming tao. Kung gagalawin mo ako, bukas, headline ka na. Hindi ko inakala na ang presidente ng Black Sparrow Society. Magkakaroon din ng araw na mag-aalangan. Talagang sayang. Sa tingin ko, ikaw, dahil kasama mo ang cutie na ito, sa matagal na panahon. Ang mga ginagawa mo ay naging maliit na. Ikaw. Anong ikaw? Ikaw lang ay mas magaling sa pakikipaglaban. Walang ibang pagkakaiba sa ibang babae. Sa isang araw, gagawa ako para umiyak ka habang nakaluhod at humingi ng awa sa akin. Sa oras na iyon, hayaan ang cutie na ito na tumingin sa tabi. Ay, masakit, kamay. Ayos. Hindi nga ako nagkamali, asawa ko. May estilo ko. Sakto, isang kamay niya ay nakabalot. Swerte lang lahat. Hindi ba kayo natatakot? Ano? I-expose ako. Ni-record ng cellphone ko ang buong usapan. Ipapost ko, para hatulan ng mga tao, kung deserve mo talaga. Huwag mong isipin na madaling apihin ang asawa ko. Ang lugar ng Ninja Village ay talagang kakaiba. Kahit wala ako, kaya ka pa rin niyang lutasin. Ninja Village. May nakalimutan ba ako? AZ.
May mahalagang pagpupulong sa nayon ngayong tanghali. Huwag kang magpalaboy-laboy. Maghintay ka sa bahay. May mahalagang sasabihin sa iyo ang nanay at tatay. Naku! Sinabi sa akin ng nanay ko, may mahalagang sasabihin sa nayon ngayong tanghali. Bilisan mo na. Hintayin mo lang. Xiaoqi. Ay, halika na. Bumangon ka na. Bumangon ka na. Bumangon ka na. Ay. Anong ginagawa mo dito na nakahiga? Ay, hindi ba sinabi ko sa iyo na pumunta ka sa tindahan, magpalit ng damit, pupunta ka ba sa pagpupulong ng ninja mamaya? Dahil lang sa si Shen Fuyaw na maliit na kaibigan at si Ningzi na maliit na kaibigan. Ay, huwag mo na silang intindihin. Magsisimula na ang pagpupulong. Hindi na ako makakapag-ayos ng hitsura. Naghihintay pa ang driver sa pintuan. Ay, halika na, pumunta tayo sa Ninja Village. Sandali. Ano ang sinabi mo? Ninja Village. Hindi ba ako nagkakamali ng pagdinig? Hindi ba ako nagkamali? Talaga, hindi nga. Sinabi ni MS, Ning Sian, ngayong tanghali ay opisyal na iaanunsyo ang pagiging tagapagmana ng Ning Family Group. Ipapakilala rin niya sa amin ang Ning Young Master. Ningzi ay taga Ning Family Village din. Nagmamadali siyang umuwi kanina. Baka si Ningzi nga, ang Crown Prince ng Ning Family. Chi, nawala ba sa isip mo? Si Ningzi, ganoon ang itsura niya. Paano siya magiging Crown Prince ng Ning Family? Pero, Maraming Ning sa mundo. Ang cute-cute ni Ningzi. Swerte lang siya. Sakto lang siya sa hometown ng chairman ng Ning Group. Wala yan. tama. Nagtitinda lang siya sa tabi-tabi. Hindi karapat-dapat mag-alaga ng sapatos niya. Ate, pupunta tayo sa Ning Family Village ngayon. Kapag nakilala ko ang Crown Prince ng Ning Family, ang mga paghihirap ngayon, babayaran nila ng 10 beses. Hoy! Nasaan na si nanay at tatay? Tanghali na, bakit hindi pa sila umuwi? Anong okasyon ngayon? Ang ganda ng dekorasyon sa labas. Ang ganda ng setting tapos may musika pa. Parang may kasal. Wala akong narinig na magkakasal dito sa barangay ngayon. Sino ang ikakasal? Ah, sige na nga, ayoko nang makisali sa gulo. Pagod na pagod ako sa paglalakad ngayon. Gusto ko na lang humiga. 1 oras ka lang naglakad, pagod na pagod ka na? Ganyan na ba kalala? Parang ibang tao ka kumpara kahapon. Ang lakas-lakas mo kahapon. Ate, palagi mo akong pinagbibiro ng ganyan. Hindi ako sanay sa mga salitang yan. E di mas maganda. Mahalaga ang bawat sandali ng gabi. Bakit hindi ngayon na? Hindi pa gabi. Ah, ibig sabihin pwede mamayang gabi? Pero ngayon, hindi ako masyadong okay. Shen Fuyaw, ate, huminto ka na. Sige na, di na kita bibiruin. Hindi ko naman balak na. Lagi kang pagurin. Mukhang kailangan kong masanay sa ugali niya. Kasi, kahit gaano pa kalakas ang isang babae, kailangan din niyang magpahinga. May mga pagkakataon din na humihinto. Ikaw talaga, Shen Fuyaw. Kanina lang nasa mall ka. At inilagay mo ako sa kahihiyan sa harap ng lahat. Tapos ngayon, magkasama na kayong dalawa nitong cute na to. Talagang nilali mo lang ako. Talagang gusto na yata ni Shen Fuyaong mamatay. Ate, yung mga ordinaryong bodyguard, hindi talaga kaya siyang talunin. Yung galing niya sa laban. Hanggang ngayon, pinagpapawisan pa rin ako ng malamig kapag naaalala ko. Huwag kang mag-alala, kapatid. Yung dalawang yun, espesyal kung hinanap ng mga eksperto. Hindi sila papahuli kay Shen Fuyaw. Habang may oras pa tayo. Tutulungan muna kita ng ate mo, na maghiganti sa galit na to. Tapos, pupunta na tayo sa pagtitipon. Tara na. Malapit nang magsimula ang pagtitipon. Pumunta ka at magbihis na. Tigil. Anong ginagawa ninyo rito? Shen Fuyaw. Hanggang ngayon, hinahamak mo pa rin ang kapatid ko. Ngayong araw na ito, babayaran mo ng doble. Hindi mo man lang tinanong sa kapatid mo kung bakit ko siya sinuntok. Ate, Malinaw na kayo ang nangapi ng sobra. Hoy, talagang hindi kayo makausap ng maayos.
Malinaw na siya ang nangaapi, dahil mayaman at may kapangyarihan siya. Kahit kanino na lang siya nambubuli, tapos na yon kayo pa ang nagpapanggap na biktima. Ano naman? Ay nako, ang pamilya ninyong Shen ngayon, wala na sa dating yabang. Sa harap ng aming pamilyang Chen, para lang kayong mga langgam na kayang-kaya naming durugin. Pero, ayoko rin, ng masyadong malaking gulo. Kung susunod ka lang, sa kapatid ko. Ang nangyari ngayon, ay hindi ko na pag-uusapan. Panaginip lang. Walang utang na loob. Sampilin mo ng gusto, ang pasaway na babae. Gusto kong lumuhad siya mismo sa harap ni Xiaoqi, at magmakaawa para dalhin siya sa Chen family. Sige, Shen Fuyao. Ang dalawang yan, ay espesyal kong, hinir para sa'yo. Magsama ka ngayon sa amin. O kaya, yung kamay na ginamit mo, para suntok sa kapatid ko. Dito mo iwan. Hello, Mom. Magsisimula na ang assembly. Sige, pupunta kami na. Fuyao, magsisimula na ang assembly. Punta muna tayo doon. Mas importante ang assembly. May gagawin pa kami. Walang oras para magsayang ng panahon sa inyo. tapusin na to agad. Kung ang paghahanap ng mga bulok na gulay sa assembly ay gawain, ang pagsilang ng inahin sa bahay nyo. Kung ang pagpulot ng mga bulok na pechay ay isang bagay na importante. Kung ang inahin ng baboy sa bahay ninyo ay nanganak, dapat bang imbitahan ng buong barangay para sa isang handaan? Chenki, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Kung magpapatuloy kang magsalita ng ganyan, ang kahihiyan ay para sa pamilya Chen. Pero ngayon, mayroon lamang pagtatalaga ng tagapagmana ng Ning. Walang assembly na sinasabi mo. Tagapagmana? Anong tagapagmana? Paano mo nalaman? Ang barangay Ning ay may daan-daang tao, ang Ning Corporation. Kailangan pang i-notify ang isang. Tulad mo, akala mo ako, ang Ning Corporation, ay espesyal na inimbitahan ako. Shenke, anong saysay ng mga sinasabi mo ngayon? Hindi kami pupunta sa parehong lugar na pupuntahan mo. Mas mabuti na magkanya-kanya tayo. Hoy, sandali, ngayon, ang pamilya Chen. May suporta ng kapatid na babae ng chairman ng Ning, ni Ning Xian. Sa suporta niya, ang kapangyarihan ng pamilya Chen ay napakalakas. Kung gusto mong umalis, hindi ganoon kadali. Paano naging pareho ang Ning Xian sa pangalan ng pinsan ko? Anong sinasabi mo? Ning Xian ang pinsan ko? Siningsian ang tiyahin mo. Ning Xiaoxian, kulang ng isang salita. Kulang ng isang salita. Nagpapanggap na young master ng pamilya Ning. Nangungotong pa ba? Shenke, parang nakalimutan mo na ang sakit pagkatapos gumaling ang sugat. Na pinagbawalan ka ni Ate Qiangwei. Nakalimutan mo na ba? Akala nyo ba, maaasahan ninyo si Ning Chongwei para protektahan kayo? Isang maliit na presidente lang siya, ang pagbabawal niya. Hindi kami natatakot, maaari pa rin kaming maging bagong maharlika ng pamilya Ning. Dahil ang bagay na ito ay nasa young master ng pamilya Ning. Hindi kay Ning Chongwei. Ikaw, Mukhang sina Chenki at ang kapatid niya. Hindi titigil. Kapatid niya, kapag may pagkakataon, humingi ka ng tulong. Kaya ko muna itong harapin. hindi pwede, tingnan mo ang braso ng dalawang yon. 3 beses kasing kapal ng sayo. Hindi kita pababayaan na mag-isa sa panganib. Sasamahan kita. Hanggang ngayon, naglalandian pa rin kayo sa harap ko? Sige. Kayong dalawa. Sirain ninyo ang kamay niya. Nangungotong ka pa, young master Ning? Sugurin ninyo. Opo. Paano mo nasabi na hindi siya ang young master ng pamilya Ning? Tatay. Nanay. Bakit kayo nandito? Tatay, anong sinabi mo kanina? Sinasabi mo bang itong cute na ito, ang young master ng pamilya Ning? Ang panganay na anak ng pamilya Ning. Tama ka, Tay. Mali ang tawag mo sa akin. Ako ang anak mo. Hindi ako yung panganay na Ning. Kung ngayon pa lang, ay sasabihin na natin na si AZ, ang magiging tagapagmana. Wala nang saysay, ang pagdaraos ng pagpupulong. Huwag muna nating sabihin. Kahit na si AZ, ay hindi ang panganay na Ning. Hindi nyo siya dapat inaapi. Hindi ang panganay na Ning, bakit mo pa sinasabi sa akin? Tay, ina. Kuya, Anak, Okay lang ako. Sobra na ang pag-aapi nyo. Ngayon, kailangan nyo mag-sorry kay AZ at Xiao Shen. Kung hindi, panagutan nyo ang kahihinatnan. Ano ang sinabi mo? Naririnig ko ba ng tama? Magsusorry ako sa inyong mga hanghang na to. Nakakain ka ba ng nakalalasong kabute sa inyong baryo? Hindi mo alam ang sarili mong kakayahan? Xiaoqi, huwag mo nang patulan. May dala akong tao ngayon. Wala sa kanila ang makakatakas. Shen Fuyao, ikaw ang pumili sa hanghang na to. Huwag mong sisihin kung wala akong awa. Shenke, tingnan natin kung mas malakas ang mga dala mo o mas magaling akong lumaban. Huwag kang magmalaki. Shen Fuyao, mahirap labanan ang marami. Binigyan pa kita ng pagkakataong sumuko.
Ikaw ang hindi nagpahalaga. Magsisimula na ang pagtanggap ng bagong boss. Kung hindi tayo pupunta, malalay tayo. Wala tayong karapatan na pumasok. Nako, nakalimutan ko ang assembly. Maswerte kayo ngayon. Ako at Xiaoqi ay dapat sumali sa assembly ng tagapagmana ng Ning Group. Papatawarin ko kayo ngayon. Kapatid, tara na. Maswerte kayo ngayon. Maghintay kayo, babalikan ko kayo. Buti hindi nagkasuntukan. Kung hindi ang assembly natin, paano sasali? Tara, dali, magsisimula na. Tara. Ning Aguo, hayaan mo lang silang apihin ang AZ at lumabas pa ng ganito sa assembly ni AZ. Tatawag ako agad para kanselahin ang kanilang karapatan. Mom, Dad, ano nang hinihintay? Tara na. Kapag nasa lugar na, saka natin pag-usapan. Hindi. Ano nang ginagawa nila? Ito ay upuan gawa sa golden silk nanmuwood. Ito at ang nasa loob ay pareho. Ang halaga nito, mahigit sa 10 milyon na. Ate, nagkakamali ka ba? Ate, huwag kang magbulahin. Ang pobre nila, paano nila mabibili yan? Ang mamahal na upuan? Sigurado ako, hindi ako nagkakamali. Tingnan mo ang texture, ang kulay. Ito ay tunay. Ito ay galing sa Northern Songru Kiln, Celadon Teacup, sa Christie's Autumn Auction. Ito ay nabili sa 56 million Hong Kong dollars. Ang presyo ay sa malalayong lugar. Paano may ganitong klase ng koleksyon? Kuya, sa tingin ko rin ito ay tunay. Ang paliwanag mo ay makatotohanan. Halos nagdududa ako sa sarili kong pananaw. 8. Ang mga bagay na ito, lahat ay binili ko sa dad sa Pinduoduo. Buy one take one, mga peke. Kung kami ay tunay na rich second generation, kung ako ay may pera, ganito ba ang buhay namin? Tama ba, Dad? Oo. Ang mga ito, lahat ay walang halaga, basura. Kung gusto ni Xiao Shen, pumili kahit ano. Iyon ay porcelain mula sa Qianlong period. Ang halaga ay 9 digits. Narinig ko na, binili ng isang misteryosong buyer. Hindi kailanman ipinakita. Pero tingnan mo, nandoon lang, may mga tuyong rosas. Ito ay sobrang pagmamalabis. Ate, nalilito ka ba? Paano nila mabili ang mamahal na koleksyon? Nakalimutan mo, noong nakaraang taon, gumastos tayo ng 3 million. Sa auction, bumili tayo ng peke. Hindi ba pareho sa tunay? Xiaoqi, tama ka. Kung ang mga koleksyon ay tunay, ang Ning family hindi dapat ganito kapobre. Pakisuyo, lumipat kayo. Kailangan naming sumama sa gathering. Ano ang ginagawa ninyo? Bilis, umalis tayo. Ano ang ginagawa mo? Kung ang mga koleksyon ay peke, ang mga bagay na ito, hindi dapat itago. Array! Hindi karapat-dapat na manatili. Array! Ang paborito ko. Pinagtatago mo ang totoong pagkatao ng anak mo. Ngayon, bumalik sa iyo ang karma. Chenki, pigilan mo nga ang ate mo. Basurang yan, bakit ko pipigilan? Baka naman, gusto nyong gamitin ang mga pekeng yan, para mandaya ng mga mabubuting tao sa koleksyon? Ikaw, Xiao Shen, pigilan mo siya. tatay, ano ibig mong sabihin? Hayaan mo siyang basagin kung gusto niya. Basagin niya kung paano niya gusto. Tingnan natin kung ang pamilya Chen ay may ilang bilyon para paglaruan niya. Mga peke, gusto niyo pa kaming singilin? Sadyang pagsira sa ari-arian ng iba. Sapat na yan para makulong ka ng ilang araw. Ayaw mo pang magbayad? Gusto mo ng bayad, di ba? Eto para sa'yo. Halika. Itong 2 basura, 1 piso bawat isa ang bilang ko. Yung natitirang 8 piso, ibigay ko na sa'yo. Kahit hindi mahal ang mga bagay na ito. Pero lahat ito ay pinaghirapan, ng tatay kong pinagpaguran at binili. Hindi ko hahayaang hamakin mo siya ng ganyan. Hindi ko papayagan ang ganitong paghamak mo sa kanya. Ate, gusto niya akong santukan ulit. Tapusin na agad, may iba pa kaming gagawin. Elsie, alagaan mo ang mga parents. Ako ang bahala sa lahat dito. Talagang magaling ang asawa ng anak ko. May lakas ng loob. Kung may oras ka lang, bakit hindi ka tumawag para humingi ng tulong? Ayoko, hindi ko gustong masaktan ang asawa ng anak ko na matagal kong hinintay. Masaktan. Hoy, siya, ang 6th auntie. Nasa lumang bahay ako. Dam ito kaagad. 5 segundo lang. Huwag kang mag-alala. Kapag nandito ang 6th auntie, small scene lang. Hindi pwede. Napag-usapan natin, di ba? Hindi mo ako dapat iwan. Walang problema ang mga parents ko. Huwag kang mag-alala. Paano nangyari ito? Babae, umatras ka. Ang anak ko lang ang bahala dito. Siya.
Sixth auntie, huwag mong pasali ang bato sa kalokohan. Isang bata lang, makakahadlang pa siya sa mga expertong hinahanap ko. Lahat, sumugod. Santukan sa sanli. Ano ito? Ito. Ate, may laso ng bata. Bilisin mo. Hoy, tumigil ka, hindi ka pwede umalis. Anak, huwag mong habulin ang naghahabol. Oo anak, huwag mo silang pansinin. Ang pagtitipon ng mga tagapagmana ng Ning Clan. Magsisimula na. Tara, sumama tayo para makita. Dad, alam mo ba, ng Ning Clan, sino ang tagapagmana? Mahirap ang pamilya natin. Paano natin kilala ang ganoong malaking tao? Mahirap. Ganito ba ang mga mahirap ngayon? Oo, sama tayo para makita. Tara, baka may bago. Tara. Ang mga tao, Magaling sila, di ba? hindi lang magaling. Kalahati ng mundo ng mga mayayaman, ang mga anak ng mayayaman. Yung tao ay Chairman Zhou ng Kaishin Group, Chairman Zhao, ang pinuno sa larangan ng renewable energy, at yung President man ng Jinsu Group. Kalahati ng mga mall sa lungsod ay sa kanya ang pinuno sa larangan ng komersyo. Grabe, ang galing. At meron pa, President Zhu ang pinakamayaman sa Beijing. At ang pamilya sa Beijing, ang panganay ng pamilya Lu dumating din. Kapag gusto mo siyang makita, kailangan magpa-schedule ka pa. Talagang, First Capital, ang pagtitipon para sa tagapagmana ng pamilya Ning. Hindi ko inakala. Ang pamilya ning ng First Capital ay nasa aming barangay. Hindi ko rin inakala. Sobrang nakakagulat. Ay, ano nang gagawin mo sa taas? Malaking pamilya sila, hindi kami makakalaban sa kanila. Ay, hindi ko napansin. Ay, muntik na ako magkamali ng lugar. Ay, Shenki, ano nang gagawin mo? Shen Fuyao. Dinala mo ang asawa mong Chang vendor at ang buong pamilya para makikain lang. Hindi mo ba nakikita na hindi lugar para sa mga tulad mo ang lugar na ito? Payo ko sa inyo, maging maingat, umalis na kayo agad. Lalo na ikaw, ang mababang uri. Kapag ginawa mo pa iyan sa asawa ko, sisirain ko talaga ang buhay mo. Shen, dito, ang pagtitipon para sa tagapagmana ng pamilya Ning. Magiging bastos ka dito, sa tingin ko. Hindi mo gusto ang pondo ng pamilya Ning. HMP. Mga cute kayong lahat, hindi ba't akala mo dahil Ning ang apelyido mo, tunay na pamilya Ning ka? Sasabihin ko sa inyo, ang pamilya Chen ko, malapit na mamuhunan ng pamilya Ning. Sa oras na yon, silang mga yon, dapat magbigay galang sa akin. Ano kayong mga cute? Kung hindi kayo aalis, tatawag ako ng gwardya para paalisin kayo lahat. Subukan mo. Halika. Ay, huwag kang mag-alala, tignan mo sa labas. Nakita ang boss, ang batang babae. parang hindi pa matanda. Pero siya ang tagapamahala ng samahan ng itim na Maya at samahan ng itim na Dragon. Tumayo ka. Huwag gawin ang ganitong pagpapakitang gilas. Dito, ang pamilya Ning ay magpapahayag ng tagapagmana. Dapat tayo'y maging simple. Talagang hindi dapat galitin ang mga tao ng pamilya Ning. Miss, ang pamilya Ning ang pinakamalaking kapital sa buong mundo. Sa ganitong lugar para ipahayag ang tagapagmana. Medyo napakasimple ba? Papa, ikaw, may barado sa lalamunan mo. Oo, barado sa lalamunan. Siguro, mga tao ng pamilya Ning gusto sa ganitong lugar para maging simple. Dahil, para sa mga mayayaman sa ganitong level, hindi kailangan ng pagpapakitang gilas para ipakita ang identidad. Ang pangalan nila mismo ay nakakatakot sa lahat. Hindi ko inakala. Malaki talaga ang barangay natin. Dito ako lumaki mula pagkabata. Hindi ko narinig ang tungkol sa tagapagmana ng Ning Capital na nasa barangay natin. Ang mundo ng mayayaman, hindi ko talaga maintindihan. Tatay. Hindi tama. Bakit tayo ang tinitingnan nila? At lalo na ang dalawang importanteng tao. Ang tingin nila sa atin, parang hindi ordinaryong tao. Parang nakatingin sila sa tagapagmana ng Ning Capital. Huwag kang mag-isip ng masyado. Siguro iniisip nila na maganda ang Fuyao. At tingnan mo, marami ang kasama niya na nakaputi. Siguro, nagtataka lang sila. Ay,
Tama ang sinabi ni tatay. Siguro ang mga kasama ko, masyadong maingay. Hintayin mo ako sa labas. Huwag dito. Sige, boss. Kayong mga ito, nandito pa rin. Akala mo ba, sa pagtambay dito, makakapagbagong anyo kayo, at magiging successful? HMPH, kayong dalawa lang. Isa, nagtitinda sa tabi-tabi. Isa, galing sa kalye. Karapat-dapat pa ba kayong nandito? Umalis na kayo. Baka mamaya, pagdating ng mga tao ng Ning Group, itataboy kayo na parang aso. Palayo. Ang itinaboy na parang aso. Ikaw lang. Hoy, cute. Anong sinasabi mo? Hoy, huwag kang magpakapat. Sige, tignan natin. Tignan natin mamaya. Sino ang magiging asong mabaho at mapapaalis? Ay, Dad, hindi naman ito bahay natin. Bakit naman nagiging drama queen ka na? Ay, tama ang sinabi ng anak ko. Tumahimik ka nga. At tama rin ang sinabi ni Chenki. Hindi talaga dapat. Dapat puntahan natin. Hindi nga tayo inimbitahan. Kung sakaling na-offend natin ang Ning Capital, talagang wala tayo. Umalis na tayo. Anong alis? Ang buong barangay natin ay pwede pumunta dito. Kung wala tayo, hindi matutuloy ang meeting. Huwag kang matakot. Nandyan na naman. Hi. Hi. CJ, uwi na tayo at magdrama. Dito na lang tayo sa bahay mag-ensayo. Boss Chen. Young Master Chen. Narinig ko sa assistant ko, na si MS, Ning Sian, ay ibabalik na ang pangalan ninyo sa listahan ng mga investor ng Ning Plan. Isama nyo naman ang aming Shen family. Matagal na tayong magkakilala. Nakakapal ng mukha mong banggitin pa ang samahan natin. Halika rito, tingnan mo ang kamay ko. Muntik nang mawala ng gamit. At lahat yan, dahil sa iyong minamahal na anak na babae. Maliban na lang kung ipapakiusap mo siyang lumuhod at humingi ng tawad sa harap ng lahat ng mga importanteng tao dito. Tapos, mula ngayon, magiging masunurin siya at maglilingkod ng maayos sa akin. Pagkatapos, baka isipin kong magsalita ng mabuti para sa inyong Shen family sa harap ni Young Master Ning. Kung hindi, kapag namuhunan na ang Ning Plan sa aming Shen family, papabagsakin ko ang inyong Shen family. Hintayin nyo, pupuntahan ko na ang suwail na yon at papayugin kong humingi ng tawad. Walang utang na loob na anak, ako. Kahit ano pa ang katayuan mo, si Fuyaw na ang babae ko ngayon. Kung gusto mo siyang galawin, dapat mo muna akong daanan. Ikaw lang, isang maliit na tindero sa bangkita, may karapatan ka bang makialam sa pamilya ko? Shen Wanlong, huwag kang magkagulo dito. Ang bida ngayong araw ay ang Ning's Capital, ang binata ng pamilya Ning. Nandito ka para kay Chenki. Nagpapapansin sa sarili mong palabas? Nagpapapansin? Kung ngayon din, sa harap ng lahat, ay lumuhad ka kay Ginoong Chen. Sasabihin mo bang nagpapapansin ako? Luluhod lang ako sa langit, lupa at sa aking ina. Wala nang ibang karapat-dapat. Ikaw talaga, walang utang na loob na anak. Ang pag-asta mo, hindi maganda para sa'yo. Maliit na lalaki. Huwag mong isipin na dahil nasa Ning Family Village ka, hindi kita gagalawin. Paglabas mo sa bulwagang ito, paniguradong hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan. Hindi ko na kayang panoorin ito. Shen Wanlong. Ikaw na 50 ilang taong gulang. Ang pagmamataas mo, dapat may hangganan din. Sino ka ba, ha? Para kausapin ako ng ganyan? Kung gayon, tingnan mong mabuti. Kung sino ako. Ang mukha na ito, parang nakita ko na nga ito saan man. Kamukha ng chairman ng Ning's Capital. Tatay, ano ba ang nangyayari? Kailan ka pa naging chairman ng Ning Capital? Wala pang dumadating na tao mula sa Ning Capital. Mukha ka lang na mabait na kamukha ni Boss Ning. Ano? Nakasuot ka lang ng magandang damit? Nagmamagaling ka na sa akin? Huwag kang magsalita ng ganyan. Mabait sa akin si Tito Shen. Huwag mo siyang babastusin dito. Anong klaseng tao ang tatay ko? Wala kang karapatang maghimasok bilang isang dayo. Akala mo ba madali kaming apihin? Kailangan mong humingi ng tawad sa tatay ko. Isang mukhang mabait lang, hihingi ako ng tawad? At ikaw, walang utang na loob. Mayaman ang pamilya, Chen, ayaw mong magpakasarap. Gusto mo pang makihalubilo sa mga mukhang mabait. Napahiya ka. Ang aming pamilya, Shen. Ang bastos mo. Nagwawala ka sa nayon ng Ning. Humingi ka agad ng tawad sa asawa ko. Kung hindi, hindi ka makakaalis sa nayong ito ngayon. Hahaha, mga taong walang alam sa mundo. Sasabihin ko sa inyo, malakas ang koneksyon ni Young Master Chen. Kung gagalawin niyo ako kahit isang buhok, bukas ang nayo ng Ning.
ay maghahirap. Sino ba si Chenki? Kung gagalawin nyo ang nayon ng Ning, kahit mawala ang buhay ko, gagantihan ko kayo. Shen Wanlong. Nasa nayo ng Ning tayo. Hindi ito lugar para magwala. Humingi ka agad ng tawad sa dalawang bata. At hahayaan kitang umalis. Humingi ng tawad? Hoy, ikaw ba? Akala mo ba talaga ikaw na, ang chairman ng Ning Capital? Sasabihin ko sa'yo. Ngayon, hindi lang ako hihingi ng tawad. Kundi susuntukin pa kita, impostor. Anong gagawin mo? Ako, Hinahamon mo ang tatay ko. Papatayin kita. huwag kang magpadalos-dalos. May paraan ako. Shen Wanlong, nababaliw ka ba? Nanakit ka sa harap ng lahat? Wala ka bang respeto sa mga alituntunin? Mag-apologize ka agad kay Mr. Ning. Kahit na malaki ang problema. Hindi tama ang manakit. Ngayon ay ang pamilya Ning. Inheritance announcement. Nanakit ka dito, ay hindi pagrespeto sa kapital ng pamilya Ning. Shen Wanlong, ang sampal mo ay sa maling tao. Ako. Ano ang problema kung sinampal ko ka? Ikaw, isang impostor, nagpapanggap bilang chairman Ning, at nagmamando sa personal kong buhay. Hindi ba dapat sampailan? Matigas ang ulo. Shen Wanlong. Ngayon, dapat kang mag-apologize kay Mr. Ning. Kahit hindi kumilos ang Ning family. Ako ang kikilos. Personal, ipagbabawal ang Shen family mo. Sinampal na. Siya, isang impostor. Ano ang problema kung sinampal? Ang lahat dito ay mga importanteng tao. Sila lang ang impostor. Dapat na umalis. Lahat ng nakaupo dito ay mga mahalagang tao. Sila lang ang pamilyang hamak. Dapat matagal na silang umalis. Si Tio Ning at ang kanyang pamilya ay mababait at mabubuting tao. Mas mabuti pa sila kaysa sayo. Isang taong walang respeto ng daan-daang beses. Huwag mong siraan ang kanilang pagkatao dito. Tama, pantay-pantay ang lahat ng tao sa mundo. Anong karapatan mong tawagin silang mga hamak? Ang pag-iisip mong tulad nito na mahalaga ang estado sa lipunan, ay hindi karapat-dapat na makaupo kasama namin. Kahit na si Ginoong Ning ay isang karaniwang taga-nayon. Hindi kayo ang dapat mag-utos na bugbugin sila, at murahin ng basta-basta. Mag-apologize ka agad kay Ginoong Ning. Mag-apologize ka, nababaliw na ba kayong dalawa? Pinapagawa nyo sa akin na humingi ng tawad. Sa isang hamak, sila ang nagpababa ng, tumigil ka. Isang taong walang disiplina. Ni hindi alam ang pangunahing, alituntunin ng paggalang. Umalis ka na rito agad. Tama, umalis ka na. Ayaw naming makisama sa taong tulad mo, sa iisang silid. Anong sinabi mo? Kayong dalawa, dahil lang sa isang hamak, paalisin niyo ako? Gusto mo akong paalisan? Ang sandigan ng pamilya Chen ay ang Ning Capital. Humarap kayo sa kapatid ko. Hindi ba kayo natatakot na magkakasuhan tayo? Oo, malaki ang impluensya ng pamilya Chen. Anong pamilya Chen? Dito sa aming nayong Ning, kahit sinong magsalita ng masama kay AZ at Tito Ning, ay aalisin ko. Ang pagpupulong na ito, huwag ka nang dumalo. Tita Liu, Tito Wu, anong ginagawa ninyo rito? Hindi ko kayo nakita sa pagpupulong. Akala ko abala kayo sa bukid. Nandito kami para linisin ang basura sa pagpupulong. May narinig kaming tumatahol sa may pintuan. Sino yon? Ha? Hoy, anong ginagawa mo? Mandar ambong sa liwanag ng araw. Sasabihin ko sa iyo, kung masaktan mo ako, kaya ba kayong magbayad, mga hanghang? Mandarambong, ito'y pagpaparusa ng langit. Lumabas ka. Anong ginagawa mo? Manggugulo ka sa liwanag ng araw? Sasabihin ko sa iyo, kung masaktan mo ako, kayang bayaran ng mga batang to? Manggugulo. Ginagawa ko ang tama. Umalis ka rito. Hindi ka welcome sa nayong Ning. HMPH. Ang nayong Ning ay lupa ng pamilya Ning. Inimbita ako ng pamilya Ning. Mga hamak na tulad ninyo, may karapatan kayong magpalaya sa akin? Inimbita ka ng pamilya Ning, hindi para mang-insulto sa mga taga-nayon, at magmalaki. Tumahimik ka, gago. Balang araw, papasukin kita sa ilalim ng hita ko. Isara mo ang iyong mabahong bibig. Umalis ka. Umalis ka sa nayong Ning. Liz. Umalis ka sa nayong Ning. Sige. Isang basurang nayon lang naman to. Pagdating ni Ginoong Ning, makikita ninyo kung paano ko kayo pahihirapan. Ang lakas ng loob mo. Ning Chongwei, pinapaalis nila ako. Pakiusap, kontrolin mo sila. Kung gusto mo pang manatili dito, manahimik ka. Sige, kapag dumating na si Ning Xian, tingnan natin kung paano ka magyayabang. Naipit sa traffic si MS, Ning Xian. Baka hindi na umabot sa tamang oras.
Ngayon na mismo, i-aanonsyo ko sa lahat, ang tagapagmana ng Ning's Capital. Sandali. Kahit wala si Ning Xian, ang ibig mong sabihin, hindi mo nahihintayin, si Young Master Ning at ang chairman. Ning Chongwei, lagi kang nag-iisang gumagawa ng desisyon. Gusto mo bang alisan ng kapangyarihan, ang chairman at si Young Master Ning? Sa buong lugar, kayo lang siguro, ang mga tanga, na hindi pa alam na ang chairman at si Young Master Ning ay narito na. Ano? Anong pinagsasabi mo? Kung narito sila, hindi ba sila magkakilala? Naiparamdam na nila sa'yo. Sige, sabihin mo nga. Sino sa kanila si Young Master Ning? HMPH. Ipinahahayag ko. Ang nag-iisang tagapagmana ng Ning's Capital. Ang Young Master ng Ning family. Ay ang aking kapatid. Ning Z. Ano? Ning Chongwei, nabaliw ka ba? Sabi mo sa akin, ang nagtitinda sa kalye, siya ang panganay ng pamilya Ning. HMP, tama ang sinabi ni Chen. Kung siya ang tagapagmana, ang cute na iyon, hindi ba siya ang chairman Ning? Kanina pa, sinampal ko siya. Kung mayroon siyang ganitong katayuan. Matagal na sana akong dinala ng mga bodyguard. Oo nga, dumating na ang MS, Ning Xian. Sorry, nahuli ako dahil sa traffic. Nagsimula na ba ang ceremony ng pagmamana? Ay, MS, Ning Xian. Nakarating ka na rin. Ning Chongwei. Sinabi na ang cute na ito ang tagapagmana. Walang katotohanan ang sinabi niya. Tama ba? MS, Ning Xian. Sabihin mo agad sa amin. Sino ang tunay na tagapagmana? President Ning. Ikaw ang isa sa mga namamahala sa pamilya Ning. Tanging ang sinabi mo ang pinaniniwalaan namin. Sino ang cute na pinag-uusapan ninyo? Enmas Ning. Enmas Ning. MS, Ning. Mga kasama. Tama si Chongwei. Ning Z, siya nga ang tanging tagapagmana ng Ningxi Capital. Ano po ang sinabi ninyo? Siya ang tagapagmana ng Ningxi? Kung siya nga ang tagapagmana ng Ningxi, paano siya, maaaring, magtitinda sa bangkita? At ang tiyahin niya ay si Ning Xiaoxian, hindi Ning Xian. HMM. Nagkamali po ba kayo? Nagkamali. Ang tagapagmana ng aming Ningxi. May karapatan ka bang magduda? Nakikita mo ba ang taong ito? Ito ang chairman ng aming Ningxi Capital, si Ginoong Ning Eguo, at ama rin ni Ning Z. Wala na. Wakas na ang buong pamilya Chen. Ako'y tapos na. Ako ang tagapagmana. Kayo ang chairman. Ano ba talaga ang nangyayari? Ano ba ang nangyayari dito? Ito ang tradisyon ng pamilya Ning. Ang mga tagapagmana sa bawat henerasyon, dapat mamuhay sa isang payak na kapaligiran, para lumakas at matuto. Sa grassroots, magsumikap at magpakadalubhasa. Kapag malapit na ang responsibilidad, ang sandali ng pagtanggap ng responsibilidad. Saka lang malalaman ang tunay na pagkatao. Hoy, naaalala mo pa ba? Ang sinabi ko sa iyo noong una, mayroon akong isang sikreto na, hindi na mapigilan. Ito mismo iyon, ang pamilya natin, palaging nagtatago ng kayamanan. Ito ang sikreto na sinabi mo sa akin. Dad. Mom. Matagal ninyong itinago sa akin, sa mga nakaraang taon, para samahan ako sa hirap. Tiyak na nahirapan din kayo. Naghirap kayo. Ikaw. Hindi mo kami sinisisi. Hindi naman. Pero naiisip ko lang, tiyak na nahirapan din kayo. Kaya ang pintura sa bahay, ang pulang bigas, ang golden silk nanmugud, at ang mga Antigona, nasira ni Chenki at ng grupo niya, lahat ay tunay, hindi pek. Lahat ay tunay. Fu Yao. Ang set ng asol at puting porselanang florera na gusto mo, gawin nating simbolo ng pagmamahalan ninyo. CJ, Mom. Manugang. Nagkamali ako. Bulag ako at hindi nakilala ang iyong kapangyarihan. Naabala ko kayo. At si Chairman Ning. Maging mapagpatawad po kayo. Dahil kay Fu Yao, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Dahil sa pagmamahal ng ama at anak. Dinaya mo ang aking mga magulang nang pilitin mong pakasalan ni Fu Yao ang iba. Naisip mo ba ang pagmamahal ng ama at anak? Umalis ka. Ginoong Ning, Ginang Ning. Ako ang nagkamali. Hindi ko dapat kinainisan kayo. Lalong hindi dapat kinainisan. Chairman Ning. Si Chairman Ning at ang Barangay Ning. Ako ay, ituring ninyong hangin na lang. Oo, ay, Ginoong Ning, alam namin ang aming pagkakamali.
Ay patawad mo na. Patawarin mo kami muli. Pagkakataon, ininsulto ninyo ang aking mga magulang nang inapin ninyo si Fuyao. Naisip mo bang bigyan sila ng pagkakataon? Tao, palabasin ang tatlong ito, simula ngayon. I-block ang lahat ng resources ng Chen at mga proyekto. Bukod pa, maglista ng isa pang compensation list para sa mga antikes. Ginoo. Ginoo, binibini. Umalis kayo. Huwag na kayong bumalik. Bukod pa, may isa pang bagay na i-anunsyo ko. Ang Ning Group, ang kulang na investment assistance slot ay ibibigay sa Fuyao. Sa Shen Group, Ako, Shen, karapat-dapat mo ito. Napakabuti mo sa anak ko. Ibigay mo. salamat papa, salamat mama. Hindi ko kayo bibigin. Napakabuti mo sa anak ko. Ito na para sa'yo. Salamat po. Salamat po. Hindi ko kayo bibigin. Ang galing ng di ko ngayon. Mamayang gabi, bibigyan kita ng magandang gantimpala. Eight. Sana ang ipinakita kong galing mamayang gabi ay masiyahan ka rin. Di ko, buntis ako. Ano? Magiging ama na ako. Ang ganda. Ang ganda, magiging ama na ako. Mahihilo na kami ng bata sa pagkayod mo. Ako rin, masisiraan na rin ako ng ulo sa tuwa.